Diyos naming Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong pagmamahal at sa iyong biyaya, lalo na sa panahong ito na ipinagkaloob mo sa amin. Upang tayo magkaroon ng sama-samang pagsasama at sa pamamagitan ng pag-aral ng iyong salita, Ama, ay mas makilala ka namin at mapalapit sa iya. Ama, lumalapit kami sa iyo na may maraming pasanin at maraming alalahanin sa aming buhay. At inaamin namin sa iyo na hindi kami naging masigasig sa pag-aral ng iyong salita. At hindi kami naging masigasig sa paghanap sa iyo. Ngunit Ama, lubos kaming nagpapasalamat na sa gitna ng kasalanan, tinawag mo kami. At sa kabila ng aming mga kasalanan, Ama naming Diyos, nais mo pong maging mas malapit sa amin at hinihila mo kami palapit sa iyong sarili. Pinaagi sa maayong balita ni Jesucristo, ablihi ang among hunahuna o kasing-kasing sa imong pulong. Samtang nagaduol kami kanimo, mahanaw unta ang kangitingtik o kabalaka sa among kinabuhi, at naway makita lamang namin ang katotohanan at pagmamahal ng iyong liwanag. Amahan, mapamatud-an unta namo ang imong katingalahang gugma sa tanang tao. Ubani kami sa among pagtuon hangtod sa katapusan. Panalangini kami sa panalangin ni Jehovah Shammah. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Kaya magandang umaga sa lahat. Isang kasiyahan ang makasama muli ang lahat. Ngayon, ipagpapatuloy natin ang ating tema ngayong buwan ng Babylonia at ang kasaysayan ng pagtubos. Kaya ito ang magiging pangalawang lektura natin sa ilalim ng temang ito. Noong nakaraang linggo, tiningnan natin ang Babylonia at ang Talaangkanan. Nakita natin kung paano, kapag tiningnan mo ang mga talaangkanan ng Genesis, tiningnan natin si Cain na tumakas. Mula sa harapan ng Diyos, itinatag niya ang isang lungsod para sa kanyang sarili. Ipinangalan niya ito sa sarili niyang anak at mayroong linya ng kasalanan na patuloy na dumarating. Tiningnan natin ang kaniyang pagkakatulad kay Nimrod na nanguna sa pagtatayo ng Tore ng Babel at nakita natin kung paano nahati ang talaangkanan, kung paano nahati ang mundo noong panahon ni Peleg. May mga sumunod kay Nimrod sa pagbuo ng talaangkanan, sa pagtatayo ng Tore ng Babel, at pagkatapos ay mayroong mga tulad ni Yodan na pumunta sa ibang lugar at sa espiritual na aspeto, siya ay tumungo sa aklat ng talaangkanan. At sa pamamagitan ng lahi ni Eber, makikita natin kung paano noong inihiwalay ni Eber ang kanyang sarili mula sa mga gusaling iyon. Babel, nakalaunan sa linyang pananampalataya, kahit na ang linyang iyon ay may dalang idolatriya at kasalanan, ngunit naroon pa rin ang layunin ng Diyos. Naroon pa rin ang mapantubos na kalooban ng Diyos na naipapakita sa pamamagitan ng talaangkanan. Kaya iyan ay isang maikling buod ng aming tiningnan noong nakaraang linggo. Ngayon, mas tingnan natin ng mas partikular ang ugnayan sa pagitan ng Babylonia at Abraham. Kaya ito ang ikalawang bahagi ng Babylonia sa kasaysayan ng pagtubos at ang subtitle na tatalakayan natin ay ang Babylonia at si Abraham. Kaya gusto kong basahon natin lahat ang atong pambungad na banal na kasulatan. Ito ay kinuha mula sa Josue, Kabanata 24, talata 2. Kaya't ating tingnan ang talatang ito at basahin natin itong lahat ng sama-sama. Josue, Kabanata 24, talata 2. Kaya nasa screen mo mismo. Basahin natin. Handa na? Simulan. Sinabi ni Josue sa buong bayan, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Mula pa noong unang panahon, ang inyong ama ay nanirahan sa kabilaang ilog na siyang si Tera na ama ni Abraham at ama ni Nahor, at naglingkod kayo sa ibang mga Diyos. At ito ang salita ng Diyos. Amen. Kaya ito ang mensahe ni Josue sa mga tao ng Israel. Lumabas sila sa Ehipto sa panahon ng Eksodo. Sa loob ng 40 taon, sila ay nagtagalagala sa ilang. Pagkalipas ng isa pang 16 na taon, sinakop nila ang lupain ng Kanaan. At ngayon ay naipamahagi na ang lupa. Si Josue ngayon ay nagbibigay ng mensahe sa mga tao. Halos sinasabi niya sa kanila na kailangan ninyong tandaan na wastong sambahin ang Diyos ngayong nasa lupang pangako na kayo. At sinabi ni Josue na noong unang panahon, mula pa noong unang panahon, ang inyong mga ninuno ay nanirahan sa kabilang ni ilog. Kaya ito ay nasa kabila ng ilog Euphrates.
at ito ay tungkol sa rehiyon ng Mesopotamia. At ang tinutukoy niya ay si Terah, ang ama ni Abraham. At ano ang ginawa nila? Naglingkod sila sa ibang mga Diyos. Kaya kung titingnan mo ang mga panlabas na literatura mula sa Biblia, ngunit mga sinaunang komentaryo ng kwento sa Genesis, alam mo, hindi tayo maaring magtiwala na ito ay salita ng Diyos. Ngunit sinasabi ng mga sinaunang komentaryo na si Terah ay isang manggagawa ng idolo na ang kaniyang ikabubuhay ay sa pamamagitan ng pagbibenta ng mga idolo. At kahit na ginawa niya talaga iyon o hindi, nilinaw ng Biblia na naniniwala siya sa ibang mga Diyos. Naglingkod na siya sa ibang mga Diyos at ang mga ito ay mga Diyos-Diyosan. Kaya ating titingnan kung ano ang kahulugan nito sa buhay ni Abraham ngayon. Ang paglalakbay sa buhay ni Abraham bilang pagbubuod lamang, narito ang larawan ng Mesopotamia. Narito ka mismo at dito ipinanganak si Abraham. Kaya sa Biblia, tuwing sinasabi nitong Ur o tuwing binabanggit nito ang mga Kaldeo o mga Kaldero o Kaldeya, tinutukoy nito ang rehiyong ito. At sa madaling salita, ito ay isa pang ekspresyon para sa Babylonia. Kaya ito ang luklukan ng kapangyarihang Babylonia at dito nanirahan si Abraham at ang kanyang ama. Siyempre, itong ang ilog Euphrates dito. At nakita natin sa buhay ni Abraham na siya ay tinawag palabas ng Ur at siya at ang kanyang pamilya sa pangunguna ni Terah. Sa katunayan, lumipat sa Haran at mula sa Haran, muling tinawag si Abraham. At iyon ang panahon nang lumipat siya sa lupain ng Kanaan. Kaya mayroon tayong napakasimpleng mapang ito na may napakasimpleng mga diagram. Nagbibigay lamang ito sa atin ng pangkalahatang ideya ng paglalakbay sa buhay ni Abraham mula sa kung saan siya ipinanganak hanggang sa kung saan siya dinala ng Diyos at kung saan siya kalaunan ay inilibing. Kaya mula Ur patungong Haran patungong Kanaan. At tingnan natin ang prosesong ito ng mas detalyado. Kaya ang pangunahing punto, numero 1, tingnan natin ang unang tawag kay Abraham. Ngayon, ang unang tawag kay Abraham sa buong mundo ay noong tinawag siya mula sa Ur patungo sa lupain ng Kanaan. Kaya sinabi ng Diyos, umalis ka sa lugar na ito at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. At ang unang bahagi ay ang paglalakbay mula Ur patungong Haran. Ngayon ay makikita natin itong nangyayari sa Genesis Kabanata 11 mula talata 26 hanggang 32. At ang nais kong bigyang diin ay ang talata 27, 31 at 32. Kaya kung titingnan natin dito, sinasabi sa Genesis Kabanata 11, talata 27, ito ang mga tala ng lahing-lahi. Kaya ito ang tulidot ni Terah, kaya hindi ito tungkol kay Abraham. Ang totoo ay sinasabi nito na ito ay tungkol kay Terah. Si Terah ang ama ni na Abram, Nahor at Haran. Kaya sa pagbibigay diin na ito ang aklat ng salinlahi o ang mga talaan ni Terah, si Terah talaga ang pisikal na pinuno na lumipat mula sa Ur patungong Haran. At sinasabi nito sa versikulo 31. Isinama ni Tari si Abraham na kanyang anak o Abram na kanyang anak at si Lot na anak ni Haran na kanyang apo at si Sarah ay na kanyang manugang na kanyang anak na asawa ni Abram at sila'y magkasamang umalis sa Ur ng mga Kaldeyo upang pumasok sa lupain ng Kanaan at sila'y nagtungo hanggang sa Haran at nanirahan doon. Kaya tingnan ang bersikulo 31. Ang pangunahing paksa, ang bida nito, ang episode talaga ay si Terah. At anong ginawa ni Tala? Isinama niya si Abram ang kaniyang anak. Kaya si Abram ay anak ni Terah. Si Lot ang anak ni Haran, ang kaniyang apo. Kaya muli, si Terah pa rin ang pangunahing bida at si Lot ang kaniyang apo. Si Sarai ang kaniyang manugam. Kaya ang buong talatang ito ay talagang nakasentro kay Terah. At pinatutunayan nito kung paanong si Terah ang pisikal na nanguna sa kilusan, sa labas ng Ur, at ang simula ng paglalakbay patungo sa Kanaanite. At ito ay nagpapatunay kung gaano kalalim ang tunay na kalooban ni Abraham sa loob ng bahay ni Terah.
Tatalakayin natin ito mamaya, ngunit ang mismong ideya ng pag-alis ni Abraham sa bahay ng kanyang ama, dala ang kultura ng panahong iyon, ay isang imposibleng paniwala. Ito ay isang imposibleng konsepto, isang konsepto na hindi madaling maisakatuparan. At maging sa Genesis, lalo na sa Kabanata 11, talata 31, makita natin kung paano si Tera talaga ang may hawak ng kamay ni Abram. At si Tera, sa pisikal na kahulugan, ang pinuno ng kilusang ito palabas ng Ur patungo sa lupain ng Kanaan. Ngunit, gaya ng alam naton, hindi nakarating si Tera sa lupain ng Kanaan. Sa talata 32, sinasabing ang mga araw ni Tera ay 205 taon at namatay si Tera sa Haran. Ngayon, tingnan natin kung bakit ito mahalaga sa unang bahaging ito ng pagtawag kay Abraham. Kung titingnan natin ang bersyon ng Bagong Tipan, kung paano nangyari ang lahat, gaya ng alam natin sa mga gawa, Kabanata 7. Ito talaga ang sermon na ibinigay ni Stephen. Malapit nang batuhin si Stephen dahil sa sermon na ito. Ngunit, paano siya magsisimula? Sa talata 2, sinasabi niya, "Pakinggan ninyo ako mga kapatid at mga ama. Ang Diyos ng kaluwalhati ay napakita sa ating amang si Abraham. At noong siya ay nasa Mesopotamia, bago siya nanirahan sa Haran. At sinabi sa kanya, iwan mo ang iyong lupain at ang iyong mga kamag-anak at pumaroon ka sa lupaing ituturo ko sa iyo." At sa unang bahagi ng talata 4, pagkatapos ay nilisan niya ang lupain ng mga Kaldeo at nanirahan sa Haran. Kaya't ito ang buod ng aming sinuri sa ngayon kasama ang ilang mga paunang detalye. Ngunit, habang si Abraham ay nasa lupain ng mga Kaldeo, nagpakita ang Diyos sa kanya at sinabi, "Iwan mo ang iyong lupain at ang iyong mga kamag-anak. Halika sa lupaing ipapakita ko sa iyo." Nilisan niya ang Ur ng mga Kaldiyo at nanirahan sa Haran. Ngayon, pansinin, sa oras na ito, hindi niya sinabi, iwan mo ang iyong bansa at ang iyong mga kamag-anak at ang bahay ng iyong ama. Alam mo, noong panahong iyon, magkasama pa rin sina Tera at Abraham. Kaya't iniwan ni Tera ang paglipat mula sa Ur ng mga Kaldeo patungong Haran. Ngayon, si Abraham ang tunay na nakakita sa Diyos. Kaya mauna-unaan natin na sina Abraham at Tera ay nagkaroon ng sapat na magandang relasyon kung saan si Abraham ay maaring ikwento kay Tera ang kanyang pahayag at magkasama silang umalis. At ano ang nakita ni Abraham? Sa mga gawa, sinasabi nito na ang Diyos ng kaluwalhatian ay nagpakita kay Abraham. Ngayon, ang ekspresyong Diyos ng kaluwalhatian sa Griego ay Theos, Tes, Dohes. Sa Griego, ang salitang Doha, ito ay binababay ng may X, ngunit mas parang tunog H ang mayroon ito. Kaya sa Griego, Doha, ang ibig sabihin nito ay kaluwalhatian, karangalan, kariktan, kamahalan. Kaya naman ang nakita ni Abraham ay hindi kapanipaniwala. Ito ay isang bagay na hindi kayang ilarawan ng kahit ano sa mundong ito. At kapag ginamit ang salitang Griego na Doha, ito ay tumutukoy sa kaluwalhatan, ito ay tumutukoy sa kamahalan. Iyan ay isang katangian sa sarili nito. Kaya hindi naman sa may ginawa ang Diyos, at iyon ang dahilan kung bakit siya maluwalhati. Hindi naman sa o ibinahagi ang mga tao ang kaluwalhati ang iyon sa Diyos. Ang Diyos sa kanyang sarili ay maluwalhati, at ang Diyos na iyon ang nagpakita ng kanyang sarili kay Abraham. Sa Hebreo 11, versikulo 6, unsa may giingon, ang may pagtuo, kinahanglan mo tuo na ang Diyos naglungtad. Sa Exodo 3:14, nang magpakita ang Diyos kay Moises at sinabi ni Moises, kanino ko sasabihan sa mga Israelita? Sino ba ang nagpadala sa akin? Ano ang sasabihin ko? At sinabi ng Diyos, ako ay kung sino ako. Kaya ito ang Diyos na siyang makatarungan. Ngayon, nang sabuhin na ang Diyos ng kaluwalhatian ay nagpakita, ang salitang Griego para sa paglitaw ay horao, pura. At ang ibig sabihin nito ay makita, madama, maranasan, maunawaan. Ang umunawa, at hindi lamang ito tungkol sa pisikal na mga mata, sa kung ano ang pisikal mong nakikita,
ito ay tungkol sa kung ano ang talagang maunawaan mo. Kaya kahit pisikal mo lang nakita ang isang bagay o hindi, ang mahalaga ay ang kahulugan na natatanggap mo mula sa karanasang iyon. Kaya sa English, mayroon tayong ekspresyon ng karanasan kapag may ipinaliwanag sa iyo at sa wakas ay naintindihan mo na. Oo, naintindihan to. Mayroon kaming ekspresyong iyon. Sa wikang Koreano, mayroon ding mga katulad na termino. Ito ay isang terminong karaniwan sa maraming wika sa buong mundo. Ngayon, ang eksaktong anyo nito sa sermon ni Stephen ay araw na walang pasok. Kaya medyo nagbabago ang anyo nito. Ito ay nasa aorist, indicative, passive, third person, isahan. Kaya ano ni ibig sabod niko? Kaya sa ikatulong panauhan na isahan, ito ay tungkol sa Diyos. Kaya sinisikat nating unawaon ang Diyos kung sino siya. Kaya mula sa atang pananaw, siyempre ito ay nasa ikatulong panauhan, ngunit ito ay pasibo. Kaya wala naman talagang ginawa ang Diyos para ipakita ang kahulugan nito. Balik tayo sa salitang doha, ang Diyos ay sadyang ganoon. Wala na siyang magawa pa. Wala tayong ganap na magawa, kundi ang Diyos lamang ang may kayang gawin. Ay at ang Diyos, sa kaniyang mismong kalikasan na maluwalhati, na ang Diyos ay nahayag sa... At si Abraham ay labis na nagulat na parang sinabi niya, wow, nakita ko na kung sino ang Diyos, naintindihan ko na kung sino ang Diyos. Ito ay higit na maluwalhati kaysa sa anumang bagay na maunawaan natin sa pagkakamali ng mga Kaldeyo. At ang Diyos na ito ang ibang-iba sa alinman sa mga Diyos-Diyosan. Anumang pagkakamali sa pagkaunawa sa mga tinawag tungkol sa mga Diyos ay ang pagkaunawa sa isang panahon ay naiba sa anumang maialok ng Babylonia ngayon upang maunawaan kung bakit ito napakahalaga sa aklat ng mga gawa. Sa partikular, sa sermon ni Esteban, kailangan natong maunawaan ang konteksto ng sermon nito. Kaya si Esteban, gayang alam natin, ay isang diakono na pinili ng simbahan upang maglingkod sa mga tao at siya ay makapangyarihan sa espiritu. Alam niya ang pinag-uusapan niya. Masigasig siya sa Diyos, nais niyang magligtas ng maharming kaluluwa at lumabas at mangaral at maglingkod. At sa kaniyang sigasig, siyempre, ang mga Hudyo noong panahong iyon, hindi nila siya nagustuhan dahil pakiramdam nila ay nagsasalita siya laban sa kanilang relihiyon. Kaya dinala nila siya sa hukuman. At sa mga gawa, Kabanata 6, talata 13 at 14, ganito ang sinasabi. Nagharap silang mga bulaang saksi na nagsabi, ang taong ito ay walang humpay na nagsasalita laban sa banal na lugar at sa kautusan. Sapagkat narinig namin siyang nagsabi na ang Nazareno na ito, si Jesus, ay wawasakin ang lugar na ito at babaguhin ang mga kaugalian na ipinamana sa atin ni Moises. Kaya ano ang ikinababahala ng mga Hudyo? Nagsasalita siya laban sa banal na lugar na ito. Ang tinutukoy niya ay ang templo. Nagsasalita siya laban sa batas. Kaya ang mismong tradisyon, ang mismong mga bagay na pinanghahawakan ng mga Hudyo noong panahong iyon, sinasabi nila na si Esteban ay nagsasalita laban sa kanila. At sa mga gawa Kabanata 7, talata 1, kaya't ang mataas na saserdote ng panahong iyon ay nagsabi, totoo ba ang mga bagay na ito? Kaya anong problema? Salamat! Pag-usapan ng pagmamalasakit ng mga Hudyo sa batas at sa templo, at ito ang problema. Literal nilang kinuha ang batas, hindi nila makita ang layuning pangtubo sa likod ng batas. Ito ay naging isang dokumento, ito ay naging isang tradisyon na hindi nagpapatuto sa biyaya ng Diyos. Pero para sa kanila, isa itong usapin ng krimen, sabi nila, sa pamamagitan ng aming sariling merito, sa pamamagitan ng aming sariling kilos, sa pamamagitan ng aming sariling mga gawa, ginagawa namin ang mga bagay na ito at ginagawa namin ang mga ito dito sa templong ito. Ang templong ito ay ang bahay ng Diyos. Kaya ang mga Hudyo, mayroon silang napakalaking pagmamalasakit sa mga pisikal na bagay. Inakala nilang ang Diyos ay naninirahan sa pisikal na bahay na iyon. At ayon sa batas, ang kanilang inaalala ay ang mga pisikal na kilos. At ito ay talagang idolatria.
Hindi ito gaanong naiba sa mga maling paniniwala ng mga pagano noong panahong iyon. Halos pareho lang iyon noon. Magkaiba lang talaga ang nilalaman, pero halos pareho lang ang paniniwala. At sino ang sinasabi nilang sisira nito? Si Hesukristo ang siyang sisira sa ating mga tradisyon. Kaya ito ang akusasyon na isinampa laban kay Stephen habang siya ay humaharap sa paglilitis. At ano ang ginawa ni Stephen bilang pagtatanggol sa kanya? Ang unang bahagi ng kayang depensa ay nagsisimula kay Abraham. Bakit? Ang Diyos ng atong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, tinawag niya tayo palabas ng Mesopotamia. Kaya sinasabi ni Esteban, sa lugar na ito ng idolatria, tinawag ng Diyos si Abraham sa isang bagay na mas dakila. Kaya tingnan mo si Stephen, mula sa kanyang pananaw, lahat ng ginaguha ng mga Hudyo ay pagsamba sa idolatria. Nakatuon sila sa mga pisikal na gawa ng batas. Nakatuon sila sa pisikal na templo. At ang lahat ng ito ay mga bagay na binibigyang diin din ng mga tradisyong pagan. Bahin sa idolatriya sa Jeremias, napulo versikulo 14 hangtod 15, basahon nato kini. Direkta kaayo ang Dios. Kaya basahon naton, handa na, simula na. Ang bawat tao'y hangal, walay kaalaman. Ang bawat panday ginto ay napapahiya dahil sa kaniyang mga Diyos-Diyosan, sapagkat ang kaniyang mga hinulma na imahen ay mapanlin lang. Walang hininga sa kanila. Mga walang kabuluhan ng mga ito, isang gawa ng pangungutya. Sa panahon kanilang kaparusahan, sila'y malilipol, mga masasakit na salita. Isayas, Kabanata 44, mga talata 9 hanggang 11. Silang mga gumagawa ng inanyong imahen ay pawang walang kabuluhan at ang kanilang mga mahahalagang bagay ay walang pakinabang. Kahit ang sarili nilang mga saksi ay hindi nakakakita o nakakaalam, kaya't sila'y mapapahiya. Sino ang humubog ng isang Diyos o naghulma ng isang Diyos-Diyosan upang makinabang? Narito, lahat ng kanyang mga kasama ay mapapahiya sapagkat ang mga manggagawa ay mga tao lamang. Magtipon-tipon silang lahat, magsitayo sila, manginig sila, mapahiya sila magkakasama. Nakakahiya. Ngayon, maraming talata ang tumatalakay sa idolatriya. Pinili ko ang dalawang ito dahil akma ito sa mga temang pinag-uusapan natin ngayon. Ang Diyos nga kaluwalhatan ay nagpakita kay Abraham. Hindi maluwalhati ang Diyos dahil ginawa natin siyang maluwalhati. Ang Diyos, sa kaniyang sarili, ay maluwalhati. Paano iyon naiba sa mga idolo? Lahat ng mga manggagawang ito, lahat ng mga panday ginto o karpintero o kantero, sila ang gumagawa ng mga Diyos-Diyusan ito. Sila ang gumagawa ng mga imaheng ito. At ipinagmamalaki nila ang sarili nilang gawa. Sabi nila, ako raw ang may gawa nito. Ginawa ko itong Diyos. Ang Diyos na ito ay nilikha ayon sa wangis na aking naunawaan. Kaya ang idolatriya ay talagang tungkol sa pagluwalhati sa sarili. Ngunit, ang Diyos na nagpakita kay Abraham, naganap na nasa labas ng tao, siya ay umiral sa aton ug sa kanyang sarili. Siya ay maluwalhati sa at sa kaniyang sarili. Ang Diyos na iyon, ipinahayag kay Abraham. Kaya lahat ng relihiyon at lahat ng tradisyong pagan na naranasan ni Abraham hanggang sa puntong ito ay wala ng kahulugan ngayon dahil nakita na niya ang Diyos ng sanlibutan. At mula sa sitwasyong iyon, tinawag si Abraham palabas ng Ur ng mga Kaldeo. Tinawag si Abraham palabas ng Babylonia. Ngayon, nung panahon ni Abraham, ngayon ang mga imaheng may untayo rito, ito ang zigurat ng Ur. Ito ay nananatili pa rin bilang mga guho sa kasalukuyang Iraq. At ang partikular na templong ito, ang sentro ng pagsamba sa Diyos ng buwan noong panahong iyon. Naana ang pangalan ng Diyos ng buwan na iyon. At sinana ang pangunahing Diyos ng Ur. At isa talaga siya sa mga pinakapangunahing Diyos. Itinuring siya ng ilang tao bilang ganap na punong Diyos sa buong Mesopotamia. Kaya bagamat maraming Diyos, maari nating ipagpalagay na si Nana ay itinuturing na isa sa pinakadakila kung hindi man ang pinakadakila na Diyos ng mga tao noong panahong iyon. At malamang ang ama ni Abraham na si Tera nung sumamba siya sa mga idolo ay tiyak na sumamba kay Nana dahil ito ang pangunahing Diyos ng Ur ng mga Kaldeyo. Ngayon,
Ano ang alam naton tungkol kay Nana, ang Diyos ng buwan? Kaya may ilang mga larawan diin. Iyan ay mula sa mga arkeolohikong paghuhukay na nagpapakita kay Nana, ang Diyos ng buwan. Ang simbolo niya ay ang crescent moon, at ang isa pa niyang simbolo ay ang toro. Kaya ang gasuklay na buwan parang nangasungay din ng toro. Parang pinagtagpo nila ang dalawang iyon. At siya ang Diyos ng ani. At siya rin ang Diyos ng pagkamayabong. Sa pamamagitan ng mga buwan, masasabi mo ang mga panahon. Gayun din, ang siklo ng mga buwan ay kasabay din ng siklo ng regla ng babae, at hindi lamang sa ani, kundi pati na rin sa pagkamayabong ng mga baka. Si Nana ang sinasamba ng lahat upang sila ay umunlad. Ilan sa kaniyang mga palayaw noong panahong iyon ay ang Panginoon ng karunungan, ang Ama rin ng mga Diyos, at ang lugar ng pagsamba. Kaya ang templong ito na aking nakita ay tinawag na bahay ng dakilang liwanag. Bakit? Dahil kahit sa gabi, kapag naglalakbay ang mga tao, mayroon kang buwan upang magbigay sa iyong liwanag. Ang kaniyang pangunahing lugar ng pagsamba ay sa Ur ng mga Kaldeyo. Pero alam mo, prominente siya sa buong Mesopotamia. Kaya sabihin nating ito ang pangunahing Diyos na sinasamba ng mga tao noong panahong iyon. At mula sa sentrong itong pagsamba, nakita ni Abraham ang tunay na Diyos ng kaluwalhatan. Sinabi niya sa kanyang amang si Terah, at pagkatapos ay magkasama silang umalis, patungo sa lupang pangako, patungo sa lupain ng Kanaan. Pero sa kalagitnaan, naantala sila sa kung saan. At naan-saan yon? Naantala sila sa Haran ngayon. Sino ang patron na Diyos ng Haran? May Diyos na nagngangalang kasalanan, at sino ang kasalanan? Siya ang Diyos ng buwan. Kaya magkasala kayo gaya ng Diyos ng buwan. Ito rin ang uri ng Diyos na sinasamba sa Ur ng mga Kaldiyo. Ngayon, ang pangunahing templo sa Haran ay tinatawag na bahay ng pagsasaya. Kaya kung titingnan mo ang mga artikulong arkeolohiko na nahukay mula sa Haran, makakakita tayo ng ilang pagkakatulad. Maon tayong lumang figura at maon din tayong buwan bilang simbolo niya. Ngayon, ang sin ay ang bigkas sa Akkadian para sa Diyos na ito. Ang Nana naman ay ang bigkas sa Sumerian. At sa parehong aspeto, ang Diyos na ito ay naunawaan bilang iisang persona. Kaya ang dalawang pangunahing lugar ng pagsamba sa Diyos ng buwan na ito, sa hilagan ng Mesopotamia, sa Haran, ay matatagpuan ang Sin. At sa timog, sa Ur, naroon si Nana. Kaya mula sa isang lugar patungo sa isa pa, kapag pinag-usapan mo ang tungkol sa idolatria, ang pinag-uusapan natin ay ang iisang Diyos. Kaya marahil si Terah, nang marinig niya ang patutuo ni Abraham, ay nagkaroon siya ng takot na iyon, at siya ay napilitang pumunta sa lupain ng Kanaan. Pero umayos ka, Haran. Ang Haran ay maituturing na kabisera ng Hilaga. Magandang lugar iyon para tirhan, tulad ng magandang lugar na tirhan sa timog ng Uar. Maari tayong maghaka-haka, baka naging komportable na naman si Terah. Siguro ginagawa na naman niya ang parehong uri ng trabaho. Marahil ay nagsimula siyang makibahagi muli sa mga paganong anyo ng pagsamba. At maunawaan nato ng mas malalim kung bakit maaring naudyok si Terah na manatili sa Haran at muling buhok ng buhay sa Haran. At basta gayang dati, mahirap para sa pamilya ni na Abraham at Terah na lumipat mula sa Ur, kaya nanirahan silang muli sa Haran. Mas mahirap pa sana iyon dahil nanirahan silang muli rito para lumipat. Kaya maunawaan natin kung gaano kahirap para kay Abraham na lisanin muli ang lugar na ito ng idolatria. Ngayon, sa panahong ito, alam natin na ito ay malapit sa kaharian ng Ebla. Alam natin na maraming natututuhan si Abraham mula kay Iber at sa kaniyang mga ninuno tungkol sa tunay na pananampalataya. Ngunit ang kailangan nating maunawaan tungkol sa Ebla ay ang Ebla ay hindi lamang isang lugar kung saan sinasamba nila ang tunay na Diyos. Sa oras na ito, parang sinasamba ng lahat ang lahat. Pero ang nangyari sa Ebla ay pinayagan sila sa pamamagitan ni Eber na maunawaan at masamba ang tunay na Diyos.
Kaya anong ibig sabihin nito para sa atin? Saan man tayo magpunta, saan man tayo mapunta, na ginagabayan tayo ng Diyos, kahit na inaakay tayo sa isang lugar kung saan tayo ay maaring lumago sa espiritual, at nasa isang lugar kung saan tayo ay nasa isang magandang kapaligiran ng pag-aaral ng tunay na salita, ang idolatriya ay nasa paligid pa rin natin. Hindi dahil nasa lugar na tayo ay hindi na tayo natutukso ng idolatriya. Kailangan natin malampasan ang idolatriya para maintindihan kung ano talaga ang katotohanan. At iyan ang ginawa ni Abraham. Kahit ng buong buhay niya ay puno ng idolatriya hanggang sa makilala niya ang Diyos. Kahit na sa kasalukuyang panahon ng kayang buhay, nagawa niyang malampasan ng idolatriya na iyon. At sa kalaunan ay iiwan ang kanyang bayan, iwan ang kanyang mga kamag-anak, at iwan pa ang bahay ng kanyang ama. At iyan ang atong mapapala sa buhay ng pananampalataya ni Abraham. Kini nagdala kanato sa ikaduhang punto sa unang pagtawag kang Abraham. Sa buhat 7:4, mibiya siya sa yuta sa mga Kaldeyo ug mipuyo sa Haran. Gikan didto, human mamatay ang iyang amahan, gibalhin siya sa Dios nining yutaa nga inyong gipuyan karon. Atong tutukan ang mga pulong. Human mamatay ang iyang amahan. Sa iba't ibang anyo, maraming beses na natong narinig ang paliwanag na ito. Ngunit bilang isang pagbabalik-aral, sa Genesis Kabanata 11, talata 26, sinasabi na si Terah ay 70 taong gulang nang ipanganak si Abraham. Sige, sa versikulo 32, si Terah ay 205 taong gulang nang mamatay si Abraham. Kaya nang mamatay si Terah, si Abraham ay 135 taong gulang na. Gayunpaman, sa Genesis Kabanata 12, talata 4, nang si Abraham ay 75 taong gulang, siya ay umalis sa Haran at si Terah ay 145 taong gulang na sa panahong ito. Ngayon, namatay si Terah noong siya ay 205 taong gulang. Ngunit sinasabi ni Esteban na lumipat si Abraham. Mula sa Haran, pagkamatay ni Terah, paano naton maiugnay ang mga gawas Kabanata 7, talata 4 sa Genesis Kabanata 12, talata 4? Kita mo, mayroon talaga tayong 60 taong pagkakaiba na hindi natin kayang ipaliwanag kahit man lang sa literal na paraan. At maraming eskolar at maraming teologo, tinitingnan nila ito at sinasabi nila, nako, nagkamali ng kalkulasyon si Stephen. O baka ibang tradisyon ang sinusunod ni Stephen. Kaya alam nato na may iba't ibang versyon ng Biblia. Ang Biblia ay hindi maaring maging inspirasyon ng Diyos. Kaya maraming bagay ang sinasabi ng mga tao para tangkaing siraan ang katumpakan ng Biblia. Ngunit tumitingin sila gamit ang kanilang pisikal na mga mata, tulad ng pagtingin ng mga Hudyo noong panahong iyon gamit ang kanilang pisikal na mga mata. Kaya kailangan naton tumingin sa espiritual na diwa. Karon, ang pulong sa kamatayon. Sa pagkamatay ni Tara, ang pulong ni Stephen gikan sa Griego nga apothneskom. Ang bersikulo nga gigamit nato pagpasabot sa apothnesko bahin sa espirituahonon o metaphorical nga kamatayon mao ang unang Korinto 15 bersikulo 31. Mga igsuon, tungod sa akong garbo kaninyo diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo, ako mamatay matag adlaw. Kaya ito ang pag-amin ni Apostol Pablo. Kapag ikaw ay nakay Kristo Jesus at taning sa Kanya lamang ipinagmamalaki mo, araw-araw, kailangan nating mamatay. Ngayon, hindi ka maaaring mamatay ng pisikal araw-araw, tama ba? Kaya rito, ginamit ni Apostol Pablo ang salitang apopnesko, at ang apopnesko ay ang ekspresyong ginagamit upang talakayin ang isang metaphorical o spiritual na kamatayan. Gayunpaman, ang apoknesko ay hindi lamang ginagamit upang ilarawan ang isang espiritual na kamatayan. Maari rin itong gamitin upang ilarawan ang isang pisikal na kamatayan. Kaya kung may sino mang makikipagtalo laban sa iyo, maari nilang gamiton ang Mateo Kabanata 8, mga talata, o dapat iyan ay talata 30 hanggang 31. Pasensya na, 31 hanggang 32. Pero tingnan mo dito, kini ang panahon nga naghingilin si Jesus og mga demonyo. Nagpakiluyoy sila kaniya. Kung hingilinon mo kami, pasudla kami sa mga baboy. Miingon siya, sige. Nang lakaw sila og misulod sa mga baboy. Ang tibuok pa nun nanalagan sa pangpang paingon sa dagat og nangamatay sa tubig.
Sa palagay ko, kayong mga baboy ay hindi makakaranas ng espiritual na kamatayan. Sa Mateo Kabanata 8, nang ibinabahagi nito ang salaysay tungkol sa mga baboy na napunta sa dagat at namamatay, ginamit din nito ang salitang apothnesko. Kaya kailangan nating maunawaan ng mas malalim si apothnesko kung nais nating magbigay ng matibay na argumento para dito bilang isang espiritual na kamatayan. Ngayon, ano ang ibig sabon nito? Isa-isahin nato nito. Ito ay nagmula sa dalawang salita. Ang ibig sabot ng apo ay malayo sa ang ibig sabot talaga ng pinesko ay mamatay. Kaya ang salitang finesko sa sarili nito ay nagbibigay diin sa kamatayan. Pero apo pinesko, ano ang ibig sabihin ng dalawang salitang iyon na magkasama? Ang diin ay hindi sa mismong kamatayan. Ang diin ay nasa paghihiwalay, ang pagiging malayo sa isang bagay dahil sa kamatayan. Kaya kung may namatay na, wala na sila sa physical na mundo o wala na sila sa imo at sa akon. May namatay na, ngunit ang diin ay wala sa pisikal na kamatayan. Ang diin ay nasa katotohanan na ang isang tao ay nahiwalay sa ibang bagay. Kaya sa mga gawa, Kabanata 7, talata 4, nang sabihin na namatay si Tara, masasabi natin iyan ng may katapatan. Sa puso ni Abraham, sa espiritual na aspeto, kinahanglan niyang hindi lamang isaalang-alang ang patay na si Tara, ang kanyang ama, upang ito ay mahiwalay sa kanyang ama. Ngunit si Abraham, na naniniwala sa Mesiyas, sa pangako ng Mesiyas, kinailangan din niyang mamatay para maipagmalaki si Heso Kristo. Kaya kapag sinabi nating apotnesko, ang pinag-uusapan natin ay ang espiritual na paghihiwalay ng mga bagay sa pisikal na mundong ito. At sa gayon, sa ganong paraan, maituturing mong may isang bagay na namatay, na ikaw ay espiritual na namamatay araw-araw, tulad ng ipinapahayag ni Apostol Pablo. Kaya bilang konklusyon, Mateo 10, versikulo 37, sinabi ni Jesus, ang umiibig sa ama o ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit pa sa akon ay hindi karapat-dapat sa akon. Alam natin na mas minahal ni Abraham ang Diyos kaysa sa sarili niyang pisikal na ama. Kaya nga siya umalis sa bahay ng kanyang ama. Ngunit mas minahal din niya ang Diyos kaysa sa kanyang pisikal na anak. Genesis 22, versikulo 16. Sumumpa ako sa aking sarili, sabi ng Panginoon, sapagkat ginawa mo ang bagay na ito at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Inialay ni Abraham ang kaniyang nag-iisang anak. Kaya ito rin ay isang patunay na minahal ni Abraham ang Diyos ng higit sa anumang bagay sa mundong ito. At ang pananampalatayang iyan ang dapat nating taglayin. Minahal ni Abraham ang Diyos, pag-ibig na agape, anuman ang mga kondisyon na nagpapahintulot sa kanya na umalis sa Haran kahit na hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kahit kinahanlan niyang lisanin ang bahay ng kanyang ama, naniwala siya na tutuparon ang Diyos ang kanyang pangako na magkakaroon ng mga inapo at tatanggapon ang lupang pangako. Kahit sa harap ng paghahin ng kaniyang anak, sa Hebreyo Kabanata 11, naniwala si Abraham na sa pamamagitan ni Isaac matutupad ang pangako ng Diyos. Kaya, kahit mamatay si Isaac, anuman ang mga pangyayari, naniwala si Abraham na kayang buhayin muli ng Diyos si Isaac at sa pamamagitan niyan, magkakaroon pa rin siya ng mga inapo. Gipakita ni Abraham nga mas gimahal niya ang Dios kaysa sa iyang amahan ug anak. Kinahanglan nato ang maong pagtuo. Galatias 3:7. Busa, hibalui nga ang mga may pagtuo mao ang mga anak ni Abraham. Galatias 3:9. Kaya nga, ang mga nasa pananampalataya ay pinagpala kasama ni Abraham na sumasampalataya. At ang Galatia 3:29, at kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y mga lahi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. Anong pangako? Balikan ang Genesis 22, versikulo 16. Ang pangakong isunumpa ng Diyos sa pamamagitan ng binhi ni Abraham, lahat ng bansa ay pagpapalain. Kaya dapat nating ihiwalay ang ating mga sarili mula sa anumang bagay na maglayo sa atin mula sa espiritual na Babilonya. Balik ta sa Josue 2:4. Duha, tan-awon nato kini pag-usab uban sa versikulo 3. Basahon nato dungan.
Giingnan ni Josue ang katawhan, mao kini ang giingon sa Ginoo, ang Dios sa Israel, ang inyong mga katigulangan nagpuyo kaniyato sa unahan sa Suba, si Tare nga amahan ni Abraham ug Nakor, ug nag-alagad sila sa laing mga Dios. At tatlo, nang magkagayoy, kinuha ko ang inyong amang si Abraham mula sa kabilang ibayo ng ilog at pinatnubayan ko siya sa buong lupain ng Kanan at pinarami ko ang aniyang mga binhi at ibinigay ko sa kanya si Isaac. Kita mo, paano kaya nagre-review si Joshua sa mga tao? Gipaggawa sila gikan sa Ur sa mga Kaldeyo, pinaagi sa ilang katigulangan nga si Abraham, ug midaghan sila hangtod nakaabot sa yutang saad. Isayas, Kapitulo 5 ug bersikulo 2. Tingnan ninyo si Abraham na inyong ama at si Sarah na nagsilang sa inyo sa kahirapan. Noong isa pa lamang siya, tinawag ko na siya. Pagkatapos ay pinagpala ko siya at pinarami. Kita mo, dapat natong tingnan si Abraham at hindi lamang ang kanyang mga individual na ginawa. Dapat natong tingnan ang kanyang buong kwento ng buhay, ang kanyang buong paglalakbay sa buhay. Noong siya ay 1 taon gulang, ano ang ginawa ng Diyos? Tinawag siya ng Diyos. Makita natin kung paano siya tinawag ng Diyos palabas ng lupa. Tinawag siya ng Diyos palabas ng haran. At ano ang ginawa ang Diyos? Pinagpala niya siya at pinarami siya. Kaya kung paanong tinawag ng Diyos si Abraham, tinatawag din tayo ng Diyos ngayon. Pahayag, Kabanata 18, talata 2. Misinggit siya og gusog. Napuka na ang bantugang Babilonya. Nahimo kining puy-anan sa mga demonyo ug daktang espiritu. Mahitungod kini sa iyang pagkadunot. Tanawa ang pinadayag usa 8 bersikulo 4 o 5. Basahon nato nito ng sabay-sabay. Handa na, simulan nga. At narinig ko ang isa pang tinig mula sa langit na nagsasabi, Magsilabas kayo sa kaniya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kaniyang mga kasalanan, at huwag kayong magtamo ng kaniyang mga salot, sabagkat ang kaniyang mga kasalanan ay umabot hanggang sa langit, at naalala ng Diyos ang kaniyang mga kasamaan. Kaya ano ang bihayang ating natatanggap? Kung tayo ay magiging mga inapo ni Abraham, tatawagin tayo kung paanong tinawag si Abraham, kung paanong natanggap ni Abraham ang mga pangakong iyon. Ang mga pangakong iyon ng aton mana, ang pangako ng kordero. At paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Sa dakilang pag-ibig ng Diyos, pinili niya si Abraham, tinawag siya palabas ng Babylonia upang matanggap ng kanyang mga inapo ang ipinangakong kordero. Kaya kung titingnan mo ang Galasya Kabanata 3, kung naniniwala ka kay Jesu Kristo, ikaw ay mga inapo ni Abraham. At kung titingnan natin ang talaang kanan ni Hesus Kristo sa Mateo Kabanata 1, paano ito nagsisimula? Si Jesus, ang Kristo, anak nino, ang anak ni Abraham. Kaya sa pamamagitan ng pagtingin sa buhay ni Abraham, sa pamamagitan ng pagtingin kung paano siya tinawag palabas ng Babylonia, tiningnan nato ng ilan sa mga ebidensyang arkeolohiko noong panahong iyon at kung gaano kalubha ang idolatriya noon. Ang paglalakbay ni Abraham sa buhay ng pagiging tinawag palabas ng Babylonia, gayon din ay ang ating paglalakbay sa buhay, ang pagiging tinawag palabas ng espiritual na Babylonia. Ang pagiging tinawag palabas mula sa idolatriya, ang pagiging tinawag palabas mula sa lugar ng mga demonyo, at ang pagpasok sa pangako ng Diyos, ang pagiging naligtas mula sa paghatol ng Diyos. At iyan ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Tingnan natin ang talaang kanan at saan ito patungo sa punto. Ito ay tumutukoy sa ulo ni Hesus Kristo. Sino ang nakita ni Abraham? Nakita niya si Hesus Kristo kapag tiningnan natin ang Juan Kabanata 8. Kaya ang aking pag-asa at panalangin sa pagtatapos natin dito na tayong lahat bilang mga mananampalataya kay Hesus Kristo, tayong lahat bilang mga inapo ni Abraham ay tunay nating isa sa puso na tingnan si Abraham upang makita kung paano siya tinawag palabas ng Babylonia. At taglay ang pananampalatayang minana naton, naway makita rin naton ang Diyos ng kaluwalhatan. At naway patotohanan din namin sa lahat ng tao sa mundo na si Jesus ang Kristo, na sa pamamagitan niya ay makikilala namin ang Ama. At sa paggawa nito, naway matanggap namin ang pangako bilang mga inapo ni Abraham. Amen. Okay, dito na tayo magtatakos. Panalangin tayo at ating tatapusin ang panalangin ng Panginoon. Ama namin,
Lubos kaming nagpapasalamat sa iyo na pinili mo kami upang maitala sa iyong aklat ng buhay. Lubos kaming nagpapasalamat sa iyo na isinugo mo ang iyong anak na si Hesukristo na sa pamamagitan niya ay nakamit namon ang aming kaligtasan. Tungod sa pagtuo, giisip kitang kaliwat ni Abraham, bisan unsa atong kaliwat o sala. Amahan, ihalad namo ang tanang dungog ug himaya kanimo. Sama sa pagtawag kang Abraham, madungog unta namo ang imong tingog. Hinaot makaila ug makasabot kami kanimo isip Dios sa himaya aron masugdan ang panaw sa pagtuo. Sama ni Abraham nga mibiya sa iyang panimalay sa Haran, amahan. Dios, sa among panaw, dili na unta kami matintal sa idolatriya nga among gibiyaan. Hinunua ang imong mga saad lamang ang among lantawon sa yutang saad nga among sudlan. At naway kami amang Diyos bilang mga inapon ni Abraham ay makapagturo at makapaggabay sa mga susunod na henerasyon ng pananampalataya sa iyong salita ng kasaysayan ng pagtubos upang maipahayag nila ang ebanghelyo ni Heso Kristo. Pinaagi sa pagsabot kang Hesus, ang kinatumyan sa kaluwasan, mailhan kanamo isip among amahan. Mapasalamaton kami. Sa ngalan ni Hesu Kristo. Amen.